ang nasanayan. Pag may tanim pa dyan, lahat kayo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisimakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakaistasyon sa paliparan. Okay, eto ha mga kababayan, my God, diba? Balik na naman tayo sa dati. Meron na namang nakakagulat na balita no, na lumabas. Muli na namang bumalik ang tanimbala. At eto ha, ipapakita ko sa inyo yung babala ni former President Rodrigo Duterte dati ha sa mga empleyado sa NAIA noon. Kasi from higher rank down to sa mga security personnel ng NAIA na naka-assign sa airport ay tatanggalin niya. Kaya nahinto ang tanimbala noon. Kaya ngayon, bumalik na naman. May scam na naman sa NAIA. Kung naaalala ninyo ha, ito yung modus na sumikat noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kung saan bigla na lang may natatagpo ang bala sa mga bagahe ng mga pasahero. Tapos hihingan sila ng pera para hindi sila makasuhan. Yung nakakalungkot kasi nga magbabiyahe ka pa, kasi may flight ka papunta ng ibang bansa, tapos madidelayed pa yung iba kaso nga madidelayed sila kasi naharang sila ha. Inakala ng mga nandun sa airport na may mga bala na nakasoksok dyan sa bag nila. Pero nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala ito. Dahil binalaan niya na tatanggalin ang lahat ng mga airport employees na sangkot dito. Anyways, panoorin muna natin to kung paano nagsimula. Eto yon. Ganyan. Naka-ebidensya. May video na kami kanina pa naghahalongkat ng gamit niya. May image. Ano yung pagkapunta dun kuya biglang meron? Oo nga may image na. Wait lang po. Di ba may image na yung pinakita sa inyo? Sana sa Tacloban pa lang naharang na kami. Bakit dito kami Ano kami ang problema naharang? sa Tacloban? Ang problema sa Tacloban, kung dito po, ano Sana kami? sa Tacloban pa lang CCTV naharang kami na dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. Oo nga po, huwag mo na kayo mag-ano. Kita tayo ng PNP. Sige, magtawag kayo. Binuksan lang. Huwag mo naman kaya. Ibig sabihin yun, tatanin ka sa bala. Kayo po may sabi na siya. Sa inyo na nang galing yan kuya. Sa inyo na nang galing yan. Galing na kami sa airport. Tapos nagpunta kami dito. Magkakaroon kami ng ganyan. Check lang nito, meron na. Kanina pa nagbukas yun. Nakailang ano, biglang nagkaroon. Kayo eh. Ayan o. Hindi pa ako sinisinay. Ate, may bala daw sa ano, bangko ito. Naharang kami dito. Ito daw. Ito, may bala daw dito sa loob ng bag. Hinarang kami dito sa ano, nandito na kami sa Maynila. Dito daw, sa loob ng bag. Ito. Hindi mo kasi sigurado. Sa Maynila? Oo, dito na kami sa Maynila. Oo. Kaya ako sinusunod ko hindi. Kanina naka-x-ray na ng dalawa. Sa anong Tacloban nga, wala din naman kami naharang. Tapos kung nandito na kami, naharang na kami, nakailang x-ray, tapos pagka huling buklat, meron na agad. Tatawag pa daw ng PNP. Tatawag daw ng PNP. PNP daw tatawag. Nung ikaw na. Ano yun? Kanina kasi tayo wala naman. Nakailang x-ray, nahalungkat na ng isang lalaki. Tapos yung pagbalik ng huling x-ray, yung babae na nagkaroon at meron na agad. Biglang nagkaroon ng ano, bala. Ito yun. Ha? Pacheck daw yung CCTV. Pacheck na lang yung CCTV. Check lang pala CCTV tayo. Yeah, dito po. Kayo na po nag-scan kami sa baba, wala naman. Hindi ba hindi ka sa test mo? Hindi po sir. Saan ba kayo galing sir? Ako po. Tapos? Pauwi na po ako. Makit lang po kasi nandito po yung angkas. Hindi, naghahatid ba kayo? Masaya naman. Hindi po. Saan po may angkas? Kasama kayo ba? Opo. Hindi sir, ganito na lang. I-turnover lang naman ito sa akin sa PNP or confiscation. Pero ano naman mangyayari dyan? Saan ba yung image na? Ito yung original Ay boss, kanina ko pa binubuksan. Kasi hindi simple kasi. Kanina di ba nakapag-ikot dito? Nalakad dito. Nalakad naman ng zipper. Ano yung pagbilang pag
si ate na wala na, nagkaroon na bigla. Pero meron siya yung x-ray operator lang. Yung nagkas mo na lahat. Saka mag-sisip na yung ginamit niya siya. Sabi ko nga, hindi nakita. Kaya nga po tinapat ko siya kasi positive pa rin 3 beses yan. First image yan, sir. Hindi na lang kami ng CCTV kuya. Hindi naman tama yung email. O sige po, magpa-review po kayo. Hindi naman yung sabi. Ganyan kasi na kapag review pa tayo eh. Eh, kahit sa mga parte, pagka ganyan na sa video, isa yun yan. Nakita niya ano ginawa. Sige, okay lang po. Kasi niya naman yung Pagka na-check over namin sa PNP, okay lang po yan. Kasi dito lang naman yan. Kasi dati kasi, nag-ingit na kasi tayo sa kasama sa batas sa firearm sa kabila. Ngayon sir, kasi sa pagkaisang balas, mas talaga yan. Kaso nga lang may direct use ng DOJ na kapag kaisang balas, kinakulis na basta huwag lang lalagpas na tatlo pataas yan. Kasi hindi naman kasi may video nga kami wala kababa namin yung talo. Hanggang dyan. Kahit pagtingin Hindi, kayo pero dito. nanood naman kayo nung sinesearch. Kaso nakailang pasok naman siya dito boss eh. Tapos nung pang-last, biglang pagkabukas ng ganyan, meron na agad. Kaninang ilang beses na binuksan, wala. Ilang beses po sila dito sa ilang beses Pero pa. sir, pangat po sa akin. Kasi hindi ko kita yung image niya. Dami akong gamit. Okay lang naman ang dami. Kasi sa kapila ko, Kasi naman kasi yan. Kasi hindi naman kung kakangin dito yung may nila eh, kung meron ganyan. ganito kasi sa sir. Natinagad niya lahat. Natinagad ko tinagad. Pero yung ano niya is, nandito ko sa pinaka. Kaya yun yan. Dito siya sa pinaka. Una-una na sa sir, wala ka na nakita. Binuksan niya na yan, te. Dito lahat, binuksan niya na yan. Binuksan niya na yan. Tapos pag-ibar na kung meron dito. Sabi ko, paano na kami? Eh, tinatanggi kasi na sa kanila daw tumala. Tapos dito sir, ano ko na, ginano ko na ng image. Siniksik ko hanggang sinilip ko. Saka nakita. Kanina pa nga sinisik mo. Ano, nag-search po kasi noon, wala naman po nakita. In-x-ray ulit. Huling x-ray meron? Kanina nakailang x-ray wala? Oh sir, meron sir. Galing din kami sa baba, in-x-ray din sa baba. Saan kayo next sa class? Eh di sana dun palang naharang na kami. Diba, ano lang yun? Annual? Hindi ka talaga makikita. Diba? Eto ha, ayon kasi sa balita no or sa report mula sa Philstar, isang 69 years old na pasahero patungong Vietnam ang nabiktima sa NAIA Terminal 3. Sinabihan siya ng mga airport security na may bala raw ha sa kanyang bagahe or sa kanyang bag. Syempre nagulat siya dahil wala naman siyang dalang ganon. Sino ba namang senior citizen na pupunta sa ibang bansa magdadala pa siya ng ng bala? Hello, 'di ba? Ito yung tanong. Sino ang nasa likod nito? Kayo nang sumagot dyan sa comment section. Bakit nawala noong panahon ni Rodrigo Duterte pero bumalik ngayon? So ano ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon para matigil ito, di ba? Sa panahon kasi ni Rodrigo Duterte, mabilis niyang pinutol ang ganitong klaseng modus. Pero ngayon, bakit bumalik na naman? Ibig sabihin ba may pagpapabaya o may mga tauhan sa airport na muling sumasalanta sa ating mga pasahero? Eto mga kababayan, hindi ito biro. Isipin nyo kung kayo ang nabiktima, lalo na kung kayo ay OFW, na pauwi sa pamilya o isang turista na bumibisita sa Pilipinas. Diba napakalaking kahihiyan ito at napakalaking abala, diba? At napakalaking problema to ng ating bansa. Okay, panoorin natin to kung paano binalaan ni former President Rodrigo Duterte ang mga employees doon sa NAIA. Let's watch this. Isa lang ng ginuhula ang kasalanan eh. Napaiyak na lang ang 65 taong gulang na si Ninfa Fontamillas nang harangin siya ng security ng NAIA Terminal 1. Meron pong parang resemblance po na
na bala. Nakita umano ng security screening officer sa x-ray machine ang isang bala ng carbine rifle na ito sa loob ng hand carry bag ni Aling Gloria. Pagbalik ko dun sa Hong Kong, wala na yung pangarap ko pa, ma'am. Yung nasa isip ko kung bakit ako pa ang ginawan nila ng ganito dahil hindi naman kami pumayaman. Sandra, yung kaninang nahulihan, inamin ba niya? Sandra, yung kaninang nahulihan, inamin ba niya? Anong sabi nung matanda, Sandra? Honestly, I kind of feel like betrayed. I mean, we came here to help the people, and then they do this to us. I mean, it doesn't seem fair. Pag dito yan inareglo, 30,000 yan. Pag dinala na kayo dun sa headquarters namin, 80 na yan. Siya ang nagsabi nun sa akin. Ganun ba talaga na parang pag nakitaan ka, bayad ka, then diretso ka na sa flight? No, why did you bring this bullet? Why? Why? It's not mine. Pardon? It's not mine. The bag's mine, but that's not. I don't know how that got inside there. Ano daw? Sir, sabi niya, kaya na yung baga, ito sa kanya yung bala. And how did that bullet come into your bag? Did somebody from your household plant that bullet in your bag or what? I don't think so, but I know somebody did. Parang lumilitaw, parang hinusgahan na agad niya yung tao. Hindi ganon. Ang ating konstitusyon ay may presumption of innocence. How many people pass through NAIA out of the 34 million is 1,200 incidents. Medyo late naman yata. There are 2 people who complained that they were extorted. Pero pag nagbasa ko ng dyaryo, nito akong TV, no? Para bang how many ang sa 10 taong papasok, yun na kaya dyan madadali. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Insensitive siya. He should be the first one to discipline his subordinates. Lalo-lalo, ang centerpiece ng kanyang gobyerno, di umano, ay corruption. Daang matuwid. The President should talk about this once and for all. Ako, o yung mga presidente, ipatunog yun ako ng bala sa inyo. Kaya na presidente ako, sabi ko, no more. At pag nagdaglag ka ng bala, palunok ko sa iyo yan. Hindi ako nagyayabang, ha? Sinasabi ko lang ang mga pangako ko. Kayong nasanaya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisimakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakaistasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap isang araw matapos ang eleksyon. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do. Istasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police niya naglalaro, out sila lahat.